Isang malungkot na gabi sa Maynila. Ang ulan sa panahon ng amihan ay hindi kasing ingay ng baha sa tag-ulan, ngunit may dala itong lami na bumaon hanggang sa kaibuturan ng aking puso. 3 taon ng kabataan, 3 taon ng kasal, at 3 taon ng pagiging masunuring asawa sa pamilyang iyon. Ngunit ngayon, ang tanging natira sa akin ay isang lumang maleta na sira ang isang gulong, nakatayo sa basang sementoeng kalsada. Hinawakan ko ang aking pisngi. Naroon pa rin ang hapdingang sampal, ngunit baliwala ang sakit na iyon kumpara sa matinding kawalan at pagkawasa sa loob ng aking dibdib. Ngayong gabi, dinala ni Danilo ang babaeng iyon sa bahay. Mas bata, mas maganda, at higit sa lahat malaki na ang tiyan dahil buntis. Ang biyenan ko, na dati kong tinatawa na mama ng may buong pagalang, ay todo asikaso sa babae na parang naalaga ng mamahaling kristal. Ngunit nang lumingon siya sa akin, ang kanyang nga mata ay naging kasing talingang patalim. Sinabihan niya akong baw at walang silbi, at kung hindi ko raw kayang bigyan ng tagapamana ang pamilya nila, mabuti pang lumayas na ako. Si Danilo naman ay nakatayo lang doon, hawa ang anuman papers na pilit niyang pinapirmahan sa akin. Puno ngang kayabangan ang kanyang boses. Napirma ka na, kaya lumayas ka na. Kailangan ng bagong pamilya ko ang espasyo sa bahay na ito. Ang perang nasa ATM mo ituring mo ng kabayaran sa 3 taon mo rito, pero pagkatapos ibawas ang kinain at ginastos mo, patas na tayo. Umalis ka nang walang bitbit. Napakalupit pala ng taong nawala ng paibit. Napangiti na lang ako ng mapay, wala ng luhang lumabas dahil matagal na itong natuyo sa magabingang paihintay sa kanyang pauwi. Kada uwi siya na amoy alak at may bakas ng pabango ng ibang babae, unti-unting nadudurok ang puso ko. Hinalos ko ang maleta habang naglalakat sa madilim na eskinita. Ang ingay ng sirang gulong sa semento ay parang tuno ng sarili kong pagkatao na nakakapiraso. Humampas ang malami na hangin, at napayakap ako sa manipis kong dayakit. Buong araw akong hindi kumakain, at dumaing ang sigmura ko sa gutom. Naupo ako sa isang lumang waiting shed ng bus. Ang kulay asul at dilaw na ilaw ng maposte ay sumasalamin sa mapata ng ulan sa kalsada. Saan ako pupunta? Malayo ang probinsya namin, mahirap lang ang mga magulang ko, at kamakailan lang ay kagagaling lang ni tatay sa sakit. Ayokong umuwi na ganito ang kalagayan at magdala ng bago at mabigat na isipin sa kanila. May molang barya at ilang libo lang ako sa bulsa, hindi man lang kasya para sa isang disenteng hotel sa lungsod na ito. Habang pinapanot ang nasasakyang dumadaan, lalong bumigat ang kaluban ko. Sabi nila, ang kapalaran ng babae ay nakasalalay sa lalaking mapapangasawa niya. Mukhang bigong-bigo ako. Biglang isang marangyang itim na sedan ang mabilis na dumaas. Humasibis ang gulong nito sa malaking imba na tubig sa tapat ko at tumalsik ang maruming putik sa aking pantalon at lumang maleta. Basang-basa ako. Habang nangingini sa lami at akmang isusumpa ang kawalan ng konsensya ng mayayaman, biglang bumabang ang kalahati ang bintana ng kotse. Isang pirasong papel na nilamukos ang ay tinapon mula sa loob at bumaksak ito mismo sa panan ko. Basura. Itinapon na parang basura. Katulad ko ngayon, akmang sisipahin ko ito palayo. Ngunit may kung anong nakudyo sa akin na pulutin ito. Medyo basa at lukot na ang papel, ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poster, malinaw pa ring mababasa ang malalaking titik na nakasulat. Wanted the special care staff para sa isang bata, stay in, free meals. Nakulo ang mga mata ko sa mga salitang stay in, free meals. Para sa isang taong walang matuluyan at nagugutom na tulad ko, ang 6 na salitang ito ay parang salbabida sa gitna ng malalim na karagatan. Dahan-dahan kong inilatak ang basang papel sa aking kandungan at binasa ang nga detalye. Hindi ito ordinaryong hanapbuhay para sa katulong o yaya. Napakakakaiba ng nga kondisyon, may matata na pangangatawan at mataas ang pasensya sa stress. Hindi nakikialam sa buhay ng may buhay. Handang mamuhay ng hiwalay o limitado ang kontak sa labas. Ang sahod ay pag-usapan, ngunit libre ang tirahan, pagkain, at lahat ng pangangailangan sa buhay. Sa ibaba, may nakasulat na address sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, Makati, isang lugar na kilala bilang tirahan ng mapinakamayayaman, sarado, at napakahigpit na komunidad. Ang contact number lang ay isang cellphone number. Walang panggalan ng employer, walang panggalan ng agency. Napakasimple unit napakakahina-hina lang patalastas. Kung sa normal na sitwasyon, isipin kong ito ay isang patibong. Ngunit sa sitwasyon ko ngayon iniwan ng mundo, nagugutom, at nanginginig sa lamig, ano pa ba ang mawawala sa akin? Tiningnan ko ang aking relo, lampas alas, 1:00 na ng gabi.
Medyo malayo ang mansong iyon, ngunit kung maglalakad ako at sasakay sa huling biyahe ng jeep, baka umabot pa ako bago sumara ang gate ng subdivision. Isang mapangahas na ideya ang pumasok sa isip ko, bakit hindi ko subukan? Kung scam ito, kaunting pagod lang ang mawawala. Pero kung totoo, kahit papaano ay may bubong ako sa itaas ng aking ulo ngayong gabi at hindi ko na kailangang manigas sa waiting shed na ito. Huminga ako ng malalim. Ang lamig ng gabi ay napadisente. Sa aking isip, tumayo ako, binuhat ang maleta, at naglakad ng mabilis patungo sa sakayan. Nakpasi akong itaya ang huling barahang ng aking kapalaran. Ang eksklusibong subdivision sa Makati ay tila isang mundong hiwalay sa ingay ng siyudad. Nakatayo sa likod ng nga nagtataasang puno ang nga tahimik na mansyon. Ang tumambak sa aking harapan ay isang malaki at madilim na gate na gawa sa bakal, mukhang pintuan ng isang lumang kastilyo sa mga kwento madilim at walang katao-tao. Pindot ko ang intercom, at isang matalim na tunog ang bumasa sa katahimikan. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid at isang matandang lalaki ang lumabas. Mukha siyang may domestiko o mayordomo dahil sa mayos niyang pananamit, ngunit baka sa kanyang mukha ang ngatli niya ng pagod at bigat ng buhay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, may bahid ng gulat sa kanyang mata. Sino sila? Mababa at medyo paus ang kanyang boses. Inabot ko ang lukot at basang papel na hawak ko pa rin. Magandang gabi po. Nakita ko po itong patalastas at gusto ko sanang ma-apply sa trabaho. Tiningnan ng mayordomo ang papel, pagkatapos ay binalingan ang aking pantalon na may dumingang putik at ang aking kaawa-awang kalagayan. Bahagya siyang umiling at bumuntong hininga. Marahil ay marami na siyang nakitang dumating at umalis, maraming kabiguan. Parang nawalan na rin siya ang pag-asa. Gayunpaman, pinalawak niya ang pinto at umatras. Tuloy ka, narito ang senyor, ngunit babalaan na kita, huwag kang masyadong umasa. Sa linggong ito lang, 10 taon na ang nag-interview, ngunit walang kahit isa ang nagtagal ng isang araw. Kinilabutan ako sa kanyang babala, ngunit humakbang pa rin ang nga pa ako papasok. Sa loob ng gate ay isang malawak na bakuran na may mga mamahaling halaman, ngunit tila napakalamig at walang buhay. Ang mansyon ay napakalaki, ngunit ang bawat bintana ay nakasarangang makakapal na kurtina, na tila tinatanggihan ang anumang liwanag o saya mula sa labas. Sumunod ako sa mayordomo, iniwan ang aking maleta sa isang sulok ng pinto, at pumasok sa malawak na salas. Sa pahabang ko sa loob isang nakakasakal na atmosfera ang sumalubong sa akin. Hindi dahil mainit o walang ventilasyon, kundi dahil sa bigat ng emosyon at tensyon sa paligid. Mula sa direksyon ng silik kainan, narinig ko ang malakas na tunog ng nababasa na plato, isang galit na boses ng lalaki, at ang nakakadurog pusong iyak ng isang bata. Nagulat ang mayordomo at nakalimutan ang aking presensya. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Mabilis ang tibok ng puso, ngunit ang kuryosidad at pag-alala ang dahan-dahang nag-akay sa akin na sumunod at sumilip. Napasinghap ako sa aking nakita. Doon sa sahig ay nakalat ang mga piraso na nabasa na mamahaling mangko ang nakalata na lugaw. Isang lalaking nakaputing polo na nakatupi ang manggas ang nakatukot ang dalawang kamay sa lamesa. Baka sa kanyang likod ang matinding pagod at kawalan ng paasa. Sa tapat niya, sa ilalim ng mabigat na kahoy na lamesa, may isang payat na bata ang nakabalutot ang katawan. Marahil ay nasa 4 na taong gulang pa lamang ito. Ang kanyang malalaki at maitim na mata ay puno ng takot, ngunit may bakas na napakredable na. Maipit niyang yakap-yakap ang isang laruang robot na tila ba ito ang kanyang huling kalasa laban sa marahas na mundong ito. Nang iangat ng lalaki ang kanyang mukha, nakita ko ang kanyang matangos na ilong at guwapong mukha, ngunit sobrang tamlay nito at may mabalbas na hindi naasikaso. Ang kanyang boses ay mababa at parang nagmamakaawa na, Joshua, pakiusap, kahit isang subo lang. Isang subo lang. Kung hindi ka kakain, kailangan ka na namang i-confine sa ospital at turingan ng swero. Sumiga ang bata habang umiyak ng paos. Ayoko. Sinungaling ka. Sinungaling si Papa. Umalis ka riyan. Ang lalaki na sa palagay ko ay si Christopher Santos, ang may-ari ng mansyon ay napapikit at huminga ng malalim para pigilan ang naglalagablap na galit sa kanyang loob. Hinawakan niya ang kanyang sentido ng may masakit na ekspresyon. Amang mamamagitan ang mayordomo, ngunit itinaas ni Christopher ang kanyang kamay. Sa isang boses na wala ng natitirang pasensya, sinabi niya, Mang Santi, pakilinis ito. At ikaw, mabilis siyang lumingon at ang kanyang matalas na tingin ay bumaon sa akin na nakatago sa siwang ng pinto.
Walang kahit anong kabaitan sa kanyang nga mata, kundi pagkabagot at pagtanggi. Bagong aplikante, nakita mo naman ang sitwasyon sa bahay na ito. Hindi namin kailangan ng nanunot lang dito. Umalis ka na. Pasasabihan ko na lang kay Santi na bigyan ka ngang pamasahe. Ang masalita niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi man lang ako nakapakbati o nakapakpaliwanag ng aking sitwasyon ay pinapalayas na ako. Tiningnan ko ang aking maruming damit at pagkatapos ay binalingan ang bata na nanginginig sa ilalim ng lamesa. Umakyat ang pride ko. Gusto ko nang tumalikod at umalis agad. Ngunit ang desperadong tingin ng batang iyon ang nakpako sa aking mapa. Ang tingin na iyon, napakahawi sa sarili kong mga mata sa magabi nga kalungkutan habang naghihintay sa aking asawa. Isang tingin na nahahangat ng kaunting init, kaunting pag-unawa, ngunit hinding-hindi na ibigay. At higit sa lahat, kung lalabas ako sa gate na ito, babalik lang ako sa pagiging palaboy sa malamig na gabi ng Maynila. Ihinalos ko ang aking mga kamao, tiniis ang sakit, at nagipon ng lakas ng loob. Inangat ko ang aking mukha at sinalubong ang mga mata ni Christopher. Medyo nanginginig ang boses ko, ngunit may paninindigan. Kung paalisin niyo po ako ngayon, sa tingin niyo ba ay kakain ang batang iyan kahit isang subo? Sabi niyo po, 10 taon na ang sumubok. Bigyan niyo po ako ng 5 minuto. 5 minuto lang, wala namang mawawala sa inyo. Kung pagkatapos ng 5 minuto ay hindi pa rin siya kumain, kusa akong alis. At hindi ko po kukunin kahit 1 piso ng pamasahe niyo. Mukhang nabigla si Christopher. Marahil ay hindi pa siya nakakita ng taong nangangahas na makipag-negosasyon sa kanya sa ganitong sitwasyon, lalo na ang isang babaeng mukhang mahirap at madungis na tulad ko. Pinikit niya ng bahagya ang kanyang nga mata at muli akong tiningnan ng masinsinan mula sa lumang sapatos hanggang sa mukha kong walang makeup ngunit may matata na kaluban. Isang nakakabinging katahimikan ang nahari. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang 2 kamay, at umatras ang isang hakbang. Ang kanyang boses ay punong hamon. Sige, may 5 minuto ka. Magsisimula ngayon. Natahimi ang malawa na silikainan, tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang naririnig. Huminga ako ng malalim, pinigil ang panginginig ng aking kamay, at dahan-dahang naglakad patungo sa ilalim ng lamesa. Hindi ko pilit na inilang bata palabas, at hindi ko siya tiningnan mula sa itaas pababa ng may autoridad. Ginawa ko ang isang bagay na malamang ay walang sinuman sa bahay na ito ang nakagawa. Naupo ako mismo sa malamig na sahi upang ang aking paningin at ang paningin ng bata ay makapantay. Madilim at makipot sa ilalim ng lamesa, ngunit iyon ang tanging ligtas na mundong kinatatakutan ni Joshua. Mahigpit pa rin niyang yakap ang robot at ang kanyang maitim na mata ay punong napansa habang nakatitig sa akin. Para siyang isang utsin o hedgehog na nakataas ang tinik, handang umatake sa sinumang papasok sa kanyang teritoryo. Hindi ko siya pinili o pinayuhan agad na kumain. Sa halip, tahimik ko lang na pinakmasdan ang robot sa kanyang kamay. Isa itong modelo ng isang nagbabagong superhero at may maliit na bahagi ng plastik sa kaliwang braso nito ang nabasag. Bulong ko sa kanya, sa isang boses na kaming dalawa lang ang makakarinig, mukhang nasugatan ang kasama mo Masakit siguro ang braso niya na ito. Kung hindi siya makakarga ng lakas, baka hindi na siya makapag-transform para iligtas ang mundo. Bahagyang gumalaw ang mata ni Joshua. Ang kuryosidad ng bata ay ang pinakamabisang sandata para sirain ang kanyang depensa. Tiningnan niya ang kanyang laruan, pagkatapos ay tumingin sa akin, ngunit nanatiling nakasara ang kanyang bibig. Alam ko nasa tamang direksyon ako. Dahan-dahan kong inilapit ang bagong mangkok na lugaw na dinala ni Santi kumuhang kaunti sa kutsara, ngunit hindi ko ito inialok kay Joshua kundi sa robot. Ginawa kong seryoso ang aking boses, na parang isang lihim na misyon ang aking ginagawa. Ako si Dr. X mula sa ibang planeta. Dinala ko itong espesyal na enerhiya para iligtas ang mandirigma. Sige na, Robot Ranger, buksan mo ang iyong bibig para mag-charge ng lakas. Kailangan mong gumaling agad. Na kunwari akong isinusubo ang lugaw sa bibig ng robot at bago pa mapansin ni Joshua, mabilis ko itong isinubo sa sarili kong bibig. Umarta akong namamangha, wow, ang bilis niyang kumain, parang dumadaloy na ang lakas sa buong katawan niya. Pero, hindi pwedeng ang ranger lang ang malakas. Kung ang commander ay walang lakas, paano niya makokontrol ang robot? Nakatiti lang sa akin si Joshua. Unti-unting nawawala ang galit sa kanyang mata. Parang natatalo sa loop niya ang gutom at ang kanyang pride bilang bata. Kumuha ako ng ikalawang kutsara at inilapit ito sa bibig ni Joshua. Tiningnan ko siya ng may paasa. Commander Joshua, naghihintay ang iyong robot ranger sa iyong utos. Mag-charge na tayong nalakas, kahit kaunti lang.
At doon nangyari ang milagro. Ang maliit na bibig na kanina pa nakapinit ay dahan-dahang bumukas. May paaalinlangan niyang tinanggap ang lugaw at niluno ito. Hindi ako sumigaw o nakdiwang ng labis. Ngumiti lang ako ng may pagtitiwala at sinundan ito ngang ikalawa at ikatlong subo. Ang bawat subo ang lugaw ay naging isang maliit na kuwento ang pagliligtas sa kapayapaan ng universo na ginagawa ko on the spot. Si Christopher ay nakasandal sa pinto, pinapanood ang lahat. Hindi ko siya tinitingnan, ngunit naramdaman ko na ang kanyang tingin mula sa pangmamata at pagkabagot ay naging gulat at pagtataka. Marahil ay hindi niya akalain na ang isang madungis na babaeng tulad ko ay magagawang amuin ang kanyang matigas ang ulong anak sa pamamagitan ng ganitong simpleng laro. Pagkatapos ng 5 minuto, kalahati na ang lugaw ang nawala. Biglang itinulat ni Joshua ang mangko at umiling, "Ayoko na, full charge na si Commander." Hindi ko siya pinilit. Maingat kong pinunasan ang kanyang bibig. "Kopi na po, Commander. Tapos na ang misyon. Mapahinga ka na po." Tumayo ako. Dahil sa matagal na pakakapos sa sahig, namanhit ang mabinti ko at muntik na akong mabuwal, ngunit pinilit ko pa ring tumayo ng maayos. Humarap ako kay Christopher. Nakakrus ang kanyang mabraso at hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Pinapagan ko ang alikabok sa aking pantalon at sinabi sa isang kalmadong boses, "Kumain na po ang bata." Hindi man lahat, ngunit sapat na para maiwasan ang swero. Nasagot ko na po ang hamon niyo. Kung ganoon, alis na po ako. Akmang kukunin ko na ang aking maleta, ngunit ang mababang boses ni Christopher ang nagbatigil sa akin. "Sandali." Lumapit siya sa akin. Ang amoy ngang mamahaling pabangon na may halong amoy ngang kahoy sandalwood ay pumuno sa paligid. "Anong pangalan mo?" Inangat ko ang aking mukha. "Ako po si Elena." "Elena," bulong ni Christopher. Wala na ang patanggi sa kanyang mata, kundi ang kalkulasyon ng isang matalinong negosyante. "Sige, Elena, tanggap ka na. Ang sahod mo sa probation period ay 80,000 pesos kada buwan, stay-in at libreng pagkain. Kung maganda ang performance mo, may bonus." Sasabihan ko si Santi na ihanda ang kwarto mo. 80,000 pesos. Ang halagang iyon ay napakalaking pera para sa akin ngayon. Sapat na sapat para mabayaran ang aking mga utang at magsimulang bagong buhay. Bago pa ako makapapasalamat, biglang na-vibrate ng malakas ang cellphone ko sa bulsa, lumabas ang pangalan ni Danilo. Maikli ang text ngunit kasing talim ng kutsilyo. "Huwag kang iya-iya na babalik dito pagkatapos mong lumayas Sinabihan ko na si mama na palitan ang susingang bahay. Ang babaeng iniwan ng asawa, walang pupulot niyan, kaya huwag kang malaki." Napangiti na lang ako sa sarili ko nang may pagkauyam. Pinatay ko ang screen ng telepono at tumingin kay Gay Christopher. "Maraming salamat po, gagawin ko po ang buong makakaya ko." Ang maunang araw ng trabaho sa mansyon sa Foxpark ay hindi naging madali gaya ng inisip ko. Ang kooperasyon ni Joshua noong unang gabi ay mukhang bunso lang ng kapritso ng bata o dahil sa sobrang gutom. Kinabukasan nagsimula na naman ang giyera sa tanghalian. Nakaupo si Joshua sa kanyang baby chair, hinahampas ang lamesa gamit ang kutsara habang sumisiga. "Ayokong gulay." Ang gulay ay lason ng monster. Iwinasiwas niya ang kanyang nga kamay, at ang mangkok na puno ng kanin at gulay ay lumipat at humampas sa sahig. Nakalat ang mga butil ng puting kanin at berdeng gulay, nagmuhang magulong labanan ang paligid. Si Christopher naman ay nakaupo sa dulo ng lamesa sa lubong ang ngakilay. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos, pinipigilan ang sarili na sumigaw, at nagpakawala ang isang malalim at pagod na buntong hininga. Mukhang sanay na siya sa ganitong eksena. Ang lalaking kilala bilang matagumpay na pinuno sa labas ng mansyon, ay walang magawa sa harap ng kanyang maliit na anak. Tiningnan niya ako, natila nagsasabing, "Oh, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin." Hindi ko agad nilinis ang kalat at hindi ko pinagalitan si Joshua. Alam ko na ang mga batang kulang sa pansin at lumaking sunod ang luho ay lalong nagrebelde kapag pinipilit. Pumunta ako sa kusina. Doon ay nakita ko si Buster, isang golden retriever na natutulog sa sulok. Ang pangalang iyon ay binigay ni Santi. Napakalambing at napakatakaw ngasong ito. Kumuha ako ng isang malinis na stainless steel na mangkok, nilagyan ko ito ng kaunting kanin na may halong karne at gulay, at dinala si Buster papasok sa silid kainan. Sa pagdating ng malaking aso, nabilato ang nga mata ni Joshua at natigil ang paghampas niya ng kutsara. Ipinatong ko ang pagkain ni Buster sa isang lugar na medyo malayo sa upuan ni Joshua at naglagay naman ako ng isa pang mangkok ng pagkain sa tapat ni Joshua. Hinaplos ko ang ulo ni Buster habang sinasabi ng malakas,
Buster, magandang araw. May paliksahan tayo ngayon. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis at mas malinis kumain. Ang mananalo, may hero medal mula sa akin. Ang matatalo naman. Tiningnan ko si Joshua ng may hamon at ngiting nakakaloko. Ang matatalo, kukunin ni Buster ang pagkain niya kasi matakaw si Buster. Ubos agad yan. Si Joshua ay isang batang ayaw mapatalo. Alam ko iyon mula sa kung paano niya pinrotektahan ang kanyang robot kagabi. Ang kanyang pride bilang bata ay hindi makakapayat na maagawan siya ng pagkain ng isang aso at matalo rito. Tinitigan ni Joshua si Buster, pagkatapos ay tumingin sa pagkain sa harap niya. Si Buster naman ay walang pakialam sa panalo o talo, basta masaya siyang kumakawi ang buntot dahil sa amoy ng pagkain. 1, 2, 3, go sigaw ko. Agad na sumugo si Buster sa kanyang mangko at nagsimulang kumain ng may ganang-gana. Nang makita ito ni Joshua, nataranta siya at mabilis na kumuha ng kutsara para isubo ang pagkain. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi na niya napansin na may kasamang gulay ang bawat subo niya. 1 subo, 2 subo, at sa isang kurap ng mata, malinis na ang kanyang mangkok. Si Christopher ay nanatiling parang estatwa, nakatitik sa kakaibang eksena sa kanyang harap. Ang kanyang anak at ang aso ay seryosong nagpapabilisan sa pagkain. Halos makasabay na natapos si Joshua at si Buster sa pagilang ng kanilang nga mangkok. Pumalakpak ako at sumika. Wow, parehong kampeon. Pero, dahil si Commander Joshua ay walang natapong kahit isang butil, si Joshua ang panalo. Tumawa ng malakas si Joshua, hawa ang kanyang busok na tiyan na may bakas ng pagmamalaki. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang napakagandang ngiti ng walang anumang galit. Tumayo si Christopher at dumaan sa gilid ko. Hindi siya napasalamat ng direktor, ngunit ang kanyang malambot na tingin at ang bahagyang pagkawalan ng lami sa kanyang muka ang pinakamagandang sagot. Tiningnan niya ang kanyang anak na ngayon ay hinahaplos na ang ulo ni Buster, at nakita ko ang bahagyang paangat ng gilid ng kanyang labi na halos hindi mapansin. Kinagabihan, habang natutupi ako nga damit sa maliit kong kwarto, muling tumunog ang aking cellphone. Gaya ngang inaasahan galing kay Danilo. Nakatubili muna ako bago binuksan ang mensahe. Bumalik ka na rito sa bahay. Sabi ni Mama, kung aminin mo ang nga pagkakamali mo, luluhot ka sa harap ng mga altanang nga ninuno natin, at tatanggapin mo ang bago kong kinakasama, baka paisipan pa naming patuluyin ka ulit. Ang babaeng iniwan ng asawa, walang magandang kahihinatnan, kaya huwag kang matigas diyan. Ang bawat salita ni Danilo ay parang matinik na bumaon sa aking puso, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ano ba ang tingin niya sa akin? Isang lumang bagay na pwedeng itapon kung kailan niya gusto, at pulutin kung kailan niya kailangan? Naalala ko ang ngiti ni Joshua kaninang tanghali, ang pakiramdam na sa wakas ay may silbi ako at iginagalang sa bahay na ito. Huminga ako ng malalim, at tuluyan kong inblock ang numero ni Danilo. Pagkalipas ng 3 araw, habang naglilinis akong estante ng mga libro sa salas, lumapit sa akin si Santi at sinabing pinapatawag ako ngang senyo sa kanyang silit-aklatan sa ikalawang palapag. Ang silit-aklatan ni Christopher ay napakalawa, napapaligiran ng mamamahaling kahoy. Ang maestante na umaabot hanggang kisame ay puno nga libro tungkol sa ekonomiya, politika, at mga banyagang literatura, na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at kapangyarihan. Nakaupo si Christopher sa likod ng isang malaking lamesa. Ang liwanag mula sa bintana ay napapakita ang kanyang matalas ngunit tila malungkot na mukha. Itinuro niya ang isang katat leather na upuan sa tapat niya. Ang kanyang boses ay formal at may distansya. Maupo ka. Dahan-dahan akong naupo, pinapatong ang aking makamay sa aking kandungan. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong pagkakamali o kung may bago siyang ipapagawa sa akin. Naglapak si Christopher ngang isang manipis na folder sa harap ko. Sa pabalat nito nakasulat ang nasalitang kasunduan sa kasal, marriage contract. Natigilan ako, nabilato ang aking mamata habang nakatitik sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Marunong ka namang magbasa, hindi ba? Sumandal si Christopher sa kanyang upuan, pinadaop ang kanyang nga kamay. Ang kanyang tingin ay parang isang malalim na lawa. Kailangan kong asawa at kailangan ni Joshua ng ina. Sa susunod na buwan, sasailalim si Joshua sa interview para sa isang eksklusibong international school. Napakahigpit ng pagsusuri nila sa background ng pamilya. Nawalan akong boses. Pero bakit po ako? Marami naman pong mas bata, mas maganda, at mas kwalipikadong babae riyan para sa inyo. Napangiti ng mapait si Christopher. May halong pagkauyam ang kanyang tawa. Hindi ko kailangan ng babaeng ang tanging interes lang ay ang aking pera o ang mamamahaling bagay.
Kailangan kong taong kayang pakainin si Joshua at magpabukas ang kanyang puso. At nagawa mo iyon. Bukod dito, kailangan ko rin ng panangga laban sa mga sapilitang pakikipag-ayos ng kasal ng aking nga kamag-anak. Pagod na ako sa mga relasyong nakabatay lang sa interes ng negosyo. Huminto siya sandali, pinakmasdan ang aking reaksyon bago nagpatuloy. Ang kanyang boses ay naging malamig at formal, na parang nakikipagnegosasyon sa ₱1 bilyong kontrata. Alam ko ang sitwasyon mo. Wala kang pera pagkatapos ng annulment, walang permanenteng tirahan o trabaho, at ginigipit kang dati mong asawa. Kung pipirmahan mo ito, bibigyan kita ng mas mataas na buwan ng allowance, mayos na tirahan, at proteksyon. Lumapit siya ng bahagya, ibinaba ang kanyang boses na tila may dalang panganib. At matutulungan din kitang bawiin ang nga bagay na nararapa sa iyo, at least magagawa nating pagsisihan ng mga taong umapa sa iyo ang ginawa nila. Napakalaki nga alok ni Christopher, at napakadelikado. Eksaktong tinamaan nito ang aking matakot sa buhay at ang natatagong kahihiyan sa aking puso. Ngunit may natitira pa akong katiting na kawiran. Bukod sa pag-alaga kay Joshua, ano pa po ang kailangan kong gawin? Ang paalaga kay Joshua ang pangunahing prioridad, direktang sagot ni Christopher. Ikalawa, sa harap ng publiko o ng aking pamilya, kailangan mong umarte bilang isang masayang asawa. Ikatlo, huwag na huwag kang makikialam sa aking pribadong buhay. At ang pinakamahalaga, ang kanyang tingin ay naging napakatulis at seryoso. Huwag na huwag kang hihakbang sa ikatlong palapa ng mansyong ito. Iyon ay isang bawal na lugar. Kung lalabagin mo ito, mapapawalang bisa ang kontrata at magbabayad kang napakalaking danyos. Naalala ko noong bagong dating ko pa lang, umiwas din si Santi sa pausap tungkol sa palapa na iyon. Ang bahay na ito, at ang lalaking si Christopher Santos ay punong misteryo. Ngunit kung titingnan ko ang aking sarili ngayon, walang hinaharap, walang ibang mapagpipilian. Kinuha ko ang panulat. Medyo nanginginig ang aking kamay, ngunit matatak kong isinulat ang aking pangalan sa papel. Ipinagpapalit ko ang aking kalayaan para sa seguridad at pagkakataong magsimula muli. Sumasang-ayon po ako, ibinaba ko ang panulat. Tumango si Christopher at kinuha ang kontrata. Mabuti. Simula ngayon, makasosyo na tayo. Makasosyo. Napakalamit na salita para ilarawan ang isang relasyon ng mag-asawa. Lumabas ako ng silit-aklatan na may mabigat na isipin, hindi alam kung saan ako dadalhin ng desisyong ito. Ang pagpaparehistro ng kasal ay naging napakabilis, parang kumuha lang ng card sa aklatan. Walang singsing, walang bulaklak, walang handaan, isang pirasong papel lamang na may 2 pirma. Sa ganitong paraan opisyal na akong naging asawa ng bilyonaryong si Christopher Santos, isang lalaking hindi ko pa nakakasama ng 1 linggo. Pakalabas nga munisipyo, iniabot sa akin ni Christopher ang isang black credit card. Isang espesyal na card na narinig ko lang sa mga balibalita na para lamang sa mga pinakamayayaman sa lipunan. Walang limit yan. Gamitin mo para bumili ng nga damit at alahas para makmukha kang asawa ko. Ayokong sabihin ng nga tao na pinapabayaan ko ang asawa ko. Walang pakialam ang kanyang boses na parang natatapon lang ng tira-tirang bagay. Hinawakan ko ang card, ngunit naramdaman ko ang bigat nito. Alam ko ang iniisip niya na katulad ako ng ibang babaeng habol lang ang pera na tatakbo agad sa mall para mapakasasa sa pamimili. Ngunit ibinalik ko ang card sa kanya. Hindi ko po ito kailangan. Ang nga damit na simple, malinis, at disente ay sapat na. Hindi ako sanay magsuot ng nga bagay na hindi ko naman pag-ari. Salubong ang kilay ni Christopher, halatang nagulat sa aking patanggi. Ayaw mo ba ng pera, o nakmamalaki ka lang? Hindi ko po kinakamuhian ang pera, sagot ko habang nakatitik sa kanyang mga mata. Sa katunayan, kailangan ko ito ngayon, ngunit gusto kong gamitin ang perang pinahirapan ko. Kung mari po sana, pwede ko bang makuha ng maaga ang bahagi ng aking sahod? Para saan? Tanong niya, may bakas ngang kuryosidad sa kanyang nga mata. Para bumili ng kotse, direktang sagot ko. Napangiti ng bahagya si Christopher, ngunit may halong pang-uyam. Ang 3 buwang sahod mo ay nasa 240,000 pesos lang. Ano ang bibilhin mo? Laruang kotse para kay Joshua. Ang pinakamurang kotse sa garahe ko ay nakakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ko po kayang i-drive ang mamamahaling kotse niyo. Kung magasgasan ko man lang yan, kahit ibenta ko ang buhay ko ay hindi ko mababayaran. Paliwanag ko ng may paninindigan. Sapat na po ang isang lumang second-hand na maliit na kotse tulad ng Wigo o Mirage. Magagamit ko ito para ihatid at sunduin si Joshua o dalhin siya sa mga pasyalan. Kailangan ng batang iyan na lumabas, makaramdam ng hangin, at makasalamuha ang mundo, hindi ang nakakulong lang sa malamig na mansong ito.
Matagal na tumahimik si Christopher habang nakatitik sa akin, marahil ay hindi niya akalain na mas iniisip ko pa ang kapakanan ng kanyang anak kaysa sa sarili ko. Bahagya siyang tumango. Bahala ka. Sasabihan ko ang accounting na ay transfer ang pera ngayong hapon. Nang hapong iyon, nakahanap agad ako ng isang cream chocolate na lumang second-hand na maliit na kotse. Ang halaga ay 150,000 pesos. Ginamit ko ang aking counting na titirang ipon para mabuo ang bayad. Nang i-drive ko ang kotse pabalik at iparada ito sa malawak na bakuran ng mansyon, mukha itong napaka out of place at kaawa-awa sa tabi ng mga naglalakihang sports car at SUV ni Christopher. Para itong isang itik na napadpad sa kawan ng gansa. Nakatayo si Christopher sa balkonahe sa ikalawang palapa, may hawak na baso nga ala habang nakatingin sa ibaba. Pinanot niya ang aking maliit na kotse, at pagkatapos ay tumingin sa akin na masayang pinupunasan ang salamin nito. Wala siyang sinabi, ngunit nakita ko ang bahagyang pataas ng kanyang labi. Sa pagkakataong ito, wala nang pangmamata sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na paisip. Nalaman ko na ang aking buhay bilang isang asawa sa papel ay opisyal nang nasimula sa sandaling ito, kasama ang lumang kotseng ito at ang misteryosong lalaking iyon. Ang lumang kotse ay maingay tuwing may nadadaan ng luba, ngunit para sa akin, iyon ang tunong ng kalayaan. Ngayong linggo, dahil walang pasok si Joshua, nagpasya akong dalhin siya sa isang SM supermarket para bumili ng ilang pangangailangan. Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula nang maging opisyal akong ina niya sa papel, at unti-unti na siyang nasasanay sa akin. Nakaupo si Joshua sa passenger seat, mahigpit pa rin ang yakap sa kanyang robot, ngunit ang kanyang maitim na mata ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang abalang kalsada ng may malaking interes. Napakaraming tao sa supermarket dahil weekend. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Joshua para hindi siya mawala sa daksangang tao. Unang beses niyang makapunta sa ganitong uri ng pampublikong pamilihan, kaya lahat ng makita niya ay bago at kakaiba sa kanyang paningin. Itinuturo niya ang makukulay na estante at nagtatanong sa akin. Tita Elena, nakakain ba yan? Bakit ang maisda ay lumalangoy sa maliit na aquarium lang? Mapasensya ko itong ipinaliliwanag sa kanya ng paisa-isa, at sa masandaling iyon, naramdaman ko ang saya ng isang totoong ina na nagpapakita ng mundo sa kanyang anak. Huminto kami sa section ng mga school supplies. Habang pumipili ako ng cholot pencils para sa kanya, biglang may narinig akong boses sa aking likod. Isang boses na hinding-hindi ko malilimutan. Isang boses na madalas madala ng bangungot sa aking gabi. Uy, ang ganda nito, bagay sa baby natin ah. Nanigas ang buong katawan ko, at nanginginig ang kamay kong hawa ang kahon ng lapis. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko, hindi kalayuan sa akin, si Danilo na kasama ang babaeng malaki na ang tiyan. Nakasuot si Danilo ng mamahaling polo, may mamahaling relo, at ang kanyang mukha ay puno ng lambing, isang lambing na hinding-hindi niya ipinakita sa akin. Ang babaeng iyon ay ang kanyang kabit na ngayon ay may ari-arian na bilang bagong legal na asawa. Napakalupit ngang tadhana. Gusto ko sanang hilahin agad si Joshua palayo roon, ngunit ang mapaa ko ay parang nakabaon sa semento, hindi ako makagalaw. Sa sandaling iyon, inangat ni Danilo ang kanyang mukha at natakpo ang aming paningin. Nawala ang ngiti sa kanyang malabi, napalitan ng gulat, na agad namang naging isang mapanguyam at mapangmatang ekspresyon. May ibinuwang salita siya sa kanyang bagong asawa, at dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon ko. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ito, ang dati kong asawa, sabi niya habang tinitignan ng bahagya si Joshua, at pagkatapos ay binalingan ang aking simpleng kasuotan ng may panghahama. Mukhang mahirap ang buhay mo ngayon ah. Nakita kita sa parking lot kanina, nakmamaneo isang bulok na kotse. Nakakawa ka naman. Pinili kong panatilihin ang aking kalmado sa harap ni Joshua. Huminga ako ng malalim, ayokong makita ng bata ang maruming awing ng mamatatanda. Kung paano ako nabubuhay ay wala ka ng pakialam doon. Pakiusap, dumaan ka na, sabi ko ng malami habang hinahawakan ang kamay ni Joshua para maglakad palayo. Ngunit hindi palalampasin ni Danilo ang pagkakataon na hiyain ako, humarang siya sa aming daan at ngumiti ng nakakaloko. May pakialam siyempre, 3 taon din tayong nasama. Kapag nakikita kitang naghihirap ng ganyan, nasasaktan din ang puso ko. Kanito na lang, bakit hindi ka na lang magtrabaho sa bahay namin bilang yaya na parating na babi ko? Total, sanay ka naman sa gawaing bahay at bawok ka naman. Wala kang sariling anak. Baka mas magaling kang mag-alaga ng anak ng iba. Ang bawat salita niya ay parang asin na ibinubuhos sa sariwa kong sugat. Hindi lang niya ako hinalikan sa pagiging mahirap, kundi binuwelta rin niya ang sakit ng hindi ko pagkakaroon ng anak.
Umakyat ang dugo sa aking mukha, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Joshua, at binigilan ang aking sarili na sampalin ang kanyang bastos na mukha. Tumahimik ka. Tatawa ako ng security, sabi ko sa isang pilit na boses. Lumapit din ang kanyang bagong asawa, inilabas ang kanyang malaking tiyan, at umirap. Love, tara na nga. Huwag mo nang kausapin ang ganyang uringang tao, ang makasama siya sa isang lugar ay nakakasira ng araw. Hindi maganda para sa baby natin. Nang marinig ni Danilo ang salitang kanyang asawa, lalo siyang nakmalaki at itinula ang kanyang balikat para takutin ako. Narinig mo, dadaan ang asawa ko. Tabi nga ron malas, akmang hahawakan ng kanyang daliri ang aking balikat nang biglang isang maliit na anino ang sumugot. Si Joshua, ang batang kanina patahimik na nanonood ay biglang sumigaw ng napakalakas at sumugot kay Danilo at buong lakas na kagat sa braso nito. Ang kagat ng isang 4 na taong gulang na bata na punong galit at pananais na maprotekta ay hindi biro. Aray! Anak nang! Sumigaw sa sakit si Danilo at mabilis na napaatras habang hinihila ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay may malalalim na bakas ang maliliit na ngipin at may kaunting dugo na lumabas. Tumayo si Joshua sa tapat ko, parang isang maliit na sundalo na pinoprotektahan ang kanyang ina. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang baywang, at ang kanyang maitim na mata ay punong galit habang nakatitig kay Danilo. Huwag mong hahawakan ang mama ko, hindi katulong ang mama ko, masamang tao ka. Natahimik ang buong supermarket, lahat ng mata ay napabaling sa amin. Napatingin ako sa maliit na likod ni Joshua, natigilan. Tinawag niya akong mama, hindi Tita Elena kundi mama. Mula sa labingang isang batang walang kaunayan sa aking dugo, sa ganitong sitwasyon, ang salitang iyon ay napadaloy ng matinding emosyon sa aking puso. Hawak ni Danilo ang kanyang braso, ang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Itinaas niya ang kanyang kamay para saktan si Joshua. Saan bang basurahan nang galing ang batang ito, walang modo, nangangagat ng tao. Tuturuan kita ng leksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik. Hinila ko si Joshua sa aking likod at direktang tinitigan si Danilo. Ang aking boses ay umaling-awngaw sa gitna ng karamihan. Subukan mo siyang hawakan kahit isang daliri lang. Maraming tao rito at may mas CCTV. Atakahin mo ang isang bata sa pampublikong lugar. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ng kayabangan mo. Ang isang lalaking mahilig manakit ng babae at bata ay walang pinakaiba sa isang duwa. Nagsimulang makbulungan ang makataw sa paligid. Hala, ang bastos naman ng lalaking yan, sasaktan pa yung bata. Mukha namang mayaman pero walang pinaaralan, nanggigipit ng babae. Kaya nga, nakakaawa naman yung maina. Nataranta si Danilo sa mga bulong-bulungan. Tumingin siya sa paligid, nakita ang nga mapanghusgang tingin ng mga tao. Hinila na rin siya ng kanyang bagong asawa na halatang nahihiya na sa eksena. Nag-iwan siya ng isang masamang tingin at banta. Humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Mabilis nilang nilisan ang lugar habang bitbit ang kahihiyan. Dumating ang mga security guard ng mall para magtanong, ngunit nagpasalamat na lamang ako at nagmadaling dinala si Joshua sa parking lot. Nawalan ng ganang mamili. Pakaupo sa loob ng kotse. Napansin kong nanginginig pa rin ang malilit na kamay ni Joshua. Hinawakan ko ito at dahan-dahang hinaplos. Ayos ka lang ba? Natakot ka ba? Tumingin sa akin si Joshua, puno ng luha ang kanyang mata, ngunit pinilit niyang maging matatak. Hindi ako natatakot. Masamang tao ang lalaking yan. Tita Elena, Mama, huwag kang matakot. Paglaki ko, ako ang magtatanggol sa iyo. Hindi ko hahayaang saktan kang ang kahit sino. Hindi ko na napigilan ang aking maluha. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at umiyak ako ng malakas. Kailan ko ba huling narinig ang pangakong ako ang magtatanggol sa iyo mula sa isang tao ng may buong katapatan? Hindi mula sa isang may gulang na lalaki kundi mula sa isang 4 na taong gulang na bata na may sarili ring masuga sa puso? Nalaman ko na ang relasyon ng ina at anak ay hindi palaging nagsisimula sa dugo kundi sa dalawang naiisang kaluluwa na nakakaintindihan at napapasya na protektahan ang isa-isa. Pabalik sa mansyon, pinunasan ko ang aking mga luha at pinilit na umarte ng normal. Ngunit ang aking namumulang nga mata at ang maliit na galos sa pisngi ni Joshua na nakuha nang sumugot siya sa zipeng ang polo ni Danilo ay hindi nakalitas sa matalas na paningin ni Christopher. Nakasaupo siya sa salas, nababasa ng mga dokumento, ngunit nang makita kaming pumasok na may kakaibang kilos, ibinaba niya agad ang mapapel. Anong nangyari? Mababa ang boses ni Christopher ngunit may autoridad na hindi mapasusubalian. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa galos ni Joshua, habang sumasalubong ang kanyang mga kilay. Gusto ko sanang magsinungaling na nadapa lang kami,
Ngunit dahil sumunod pala si Santi gamit ang motorsiklo para tulungan kaming makbitbit ng gagamit, sinabi na niya ang lahat kay Christopher. Matapos marinig ang kwento, naging madilim ang mukha ni Christopher at ang hangin sa paligid ay tila lumamig ng ilang degree. Wala siyang sinabi, hindi niya ako rineplyan o pinuri si Joshua. Tahimik lang siyang tumayo, pumasok sa kanyang silid-aklatan, at isinara ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang kanyang boses sa telepono mula sa loob. Ang kanyang tono ay malamig at walang awa. Imbestigahan mo ang kumpanya ng medical na kagamitan ni Danilo Cruz. Kahit ano maliit na anomalya o ilegal na gawain, alamin mo. At harangin mo ang lahat ng pondo at proyekto na papasok sa kanya. Ngayon na, kinilabutan ako. Noon ko lang nakita ang totoong kapangyarihan ng lalaking ito. Hindi siya sumisigaw o nagwawala, ngunit ang kanyang nakilos ay tiyak at nakamamatay. Para sa akin ba ang galit na ito, o dahil lang sa nasira ang kanyang reputasyon? Anuman ang dahilan, may sumibo na pasasalamat sa aking puso. Iba ang naging pakiramdam sa hapunan ngayong gabi. Nakaupo si Christopher, pinapanood si Joshua na seryosong kumakain ng kanyang pagkain. Marahil dahil sa pagod sa nangyari sa supermarket, napakarami nitong kinain. Bigla, kumuha si Christopher ng isang piraso ng paboritong ulam adobo, at ilinagay ito sa aking mangkok. Nagulat ako, pati na rin si Santi. Iyon ang unang pagkataon na binigyan niya ako ng pagkain, isang maliit ngunit makahulugang kilos ng pag-aalaga. Kumain ka, mailin niyang sinabi, hindi tumitingin sa akin at ibinali ang pansin sa kanyang pagkain. Simula bukas, hindi mo na kailangang i-drive ang lumang kotseng yan. Asawa kita. Sa labas, kinakatawan mo ang pangalan ko. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang ibang tao na hamakin ka, dahil ang pahama sa iyo ay pahama na rin sa akin. Tiningnan ko ang pagkain sa aking mangkok, at pagkatapos ay ang kanyang formal na mukha. Kahit na mukhang utos at para lang sa reputasyon ang kanyang salita, naramdaman ko ang natatagong init sa likod nito. Maraming salamat po, sagot ko sa isang mahinang boses. At ang hapunan ngayong gabi ay naging mas masarap kaysa sa karaniwan. Pakalipas ng ilang araw, habang naglalaro kami ni Joshua ng blok sa salas, umuwi si Christopher. May hawak siyang isang gintong invitation card na napakarangya. Ipinatung niya ito sa lamesa at itinalakay sa harap ko. Mahanda ka para sa Sabado ng gabi. May isang malaking charity gala na gaganapin para sa mga negosyante sa lungsod. Kinuha ko ang imbitasyon. Sa ilalim ng ilawng chandelier, kumikinang ang mga nakasulat, Annual Charity Gala, Dinner. Ito ang pagtitipon ng mga pinakamalalaking pinuno ng kumpanya at ng kanilang mga asawa, isang marangya at malayong mundo na kailanman ay hindi ko inisip na mahahawakan ko. Kailangan ko po bang pumunta? Tanong ko ng may pag-alangan. Hindi pa ako nakakapunta sa maganyang lugar. Baka hindi ko alam ang tamang kilos at mapahiya ko lang kayo. Tiningnan ako ni Christopher ng may kalmadong mata. Wala kang kailangang gawin kundi ang tumayo sa tabi ko, ngumiti at bawasan ang pagsasalita. Ako ang bahala sa iba. Magandang pagkakataon ito para ipakilala ang katayuan mo bilang asawa ko, para mawala ang sismis na itinatago kita o may magulo akong pribadong buhay. Nang makita niyang naalinlangan pa rin ako at nakatingin sa aking simpleng kasuotan, kinuha ni Christopher ang kanyang telepono at tumawag. Jenny, pumunta ka rito bukas ang hapon kasama ang team mo. Kailangan nating ayusan ang asawa ko. Pumili kang isang gown na simple ngunit may pinakamataas na uri ng klase. Kinabukasan ng hapon, ang mansyon ay naging parang isang maliit na beauty salon. Dumating ang isang team ng professional na stylist, bitbit ang mamahaling gown, makahon ng alahas, at iba't ibang uri ng mamahaling pampaganda. Inayusan ako na parang isang manika, sinukatan ng damit, inayusan ang buhok, at nilagyan ng makeup. Nang buksan ang kurtina ng dressing room, napasinghap ako sa nakita ko sa malaking salamin. Ang babaeng nasa salamin, ako ba talaga ito? Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, na nagpapakitang aking leg. Ang isang eleganteng navy blue velvet evening gown ay perpektong nakalapat sa aking katawan, na nagpapakita ng magandang hubog at nagbibigay ng isang misteryoso at marangyang aura. Pumasok si Joshua sa kwarto, at nang makita ako, nabuka ang kanyang bibig at nabitawan ang kanyang hawak na robot. Sumugot siya sa akin at sumigaw, "Wow, mama, para kang prinsesa sa kwento. Ang ganda mo?" Nakasandal si Christopher sa pinto. Ang kamay ay nasa bulsa. Habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, nakita ko ang isang mabilis na kitlat ng pagkagulat sa kanyang mata. Hindi siya nagsalita ng matatamis na salita, kundi bahagyang itinaas lang ang gilid ng kanyang labi. Hindi masama. Ngunit para sa akin,
ang tingin na iyon at ang salitang hindi masama ang pinakamagandang papuri. Huminga ako ng malalim, muling tumingin sa salamin, at sinabi sa aking sarili, kaya mo ito, Elena, hindi ka na ang babaeng iniwan at itinapon ng kanyang asawa. Ikaw na ngayon ang asawa ni G. Christopher Santos, ang tagapangulo ng Santos Group. Inilawan ng napakaraming ilaw ang Grand Hyatt Hotel ngayong gabi, na parang isang malaking hiyas sa gitna ng lungsod. Sunod-sunod na humihinto ang mga mamahaling sasakyan sa harap ng pinto, na napapakita ng yaman at kapangyarihan. Nakaupo ako sa tabi ni Christopher sa loob ng kanyang kotse, hawak ang laylayan ng aking gown dahil sa kaba. Kahit ilang beses ko nang pinakalma ang aking sarili sa harap ng salamin, sa harap ng totoong marangyang mundong ito, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Si Christopher naman ay napakalmado na parang dito na siya ay pinanganak. Lumingon siya sa akin, nakita ang aking nangginginig na kamay, at mahinang sinabi, huwag kang kabahan. Humawa ka lang sa braso ko at ngumiti. Ang nga tao rito, mukha lang silang kagalang-galang, pero sa totoo lang, mga negosyante lang silang nakasuot ng mamahaling suit. Huminto ang kotse, at mabilis na binuksan ng doorman ang pinto. Unang bumaba si Christopher, inayos ang butones ng kanyang suit, at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang kanyang kamay, at bumaba. Sabay-sabay na kuminang ang ma-flash ng kamera ng mga reporter, nakakasilaw. Sa paglitaw namin, narinig ko ang mabulungan. Sila ba ang tagapangulo ang Santos Group? Ngayon lang siya nagdala ang babae ah. Sino ang babaeng yan? Napakaganda pero hindi familia ang mukha? Hindi siya anak ng mga sikat na pamilya o politiko. Baka isang bagong artista na itinatago niya. Ginamit ko ang perpektong ungiti na itinuro ng stylist, pinanatiling tuwid ang aking likod, at naglakad sa tabi ni Christopher. Paminsan-minsan ay tumutango siya sa makakilala habang nalalakad kami sa malawak na ballroom. Ang amoy ng pabango, alak, at ang magandang musika ay nagbibigay ng isang marangyang ngunit nakakasakal na pakiramdam. Sa isang sulok ng party, nakita ko ang isang pamilyar na pigira. Si Danilo, todo sip-sip siya habang nagbubuhos ng alak sa isang may edad na lalaki. Nakasuot siya ng isang makintap na itim na suit, mayos ang buhok. At puno ang plastik ng ngiti ang kanyang muha. Wala sa tabi niya ang kanyang bagong asawa, marahil dahil sa tingin niya ay magiging pabigat lang ito sa paghahanap ng kasosyo sa negosyo. Nakita ko siyang nagpapamigay ng ma-business card, desperadong naghahanap ng sansa. Alam kong malaki ang problema sa pondo ng kanyang kumpanya ng medical equipment ngayon, at si Christopher, ang pinuno ng pinakamalaking investment group sa lungsod, ang pinakamalaking isda na gusto niyang makuha. Napansin din ni Christopher ang aking tingin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga at bumulong. Ang kanyang mainit na hininga ay napadaloy ng kaba sa akin. Mukhang narito ang kaaway mo. Handa ka na ba? Bago pa ako makasagot, nakalapit na si Danilo sa amin ng 3 hakbang. Dahil nakatayo ako ng bahagya sa likod ni Christopher, hindi niya agad nakita ang aking mukha. Yumuko siya ng mababa, iniabot ang kanyang business card gamit ang 2 kamay, at naksalita sa isang mapaglangis na boses, isang malaking karangalan ang makaharap kayo, Tagapangulo Christopher Santos. Ako po si Danilo Cruz, ang Pangulo ang Cruz Medical Solutions. Matagal ko na po kayong hinahangaan, kung maaari po sana ay makahingi ng kaunting oras. Hindi kinuha ni Christopher ang card, ang isang kamay ay nasa bulsa pa rin habang ang isa naman ay nakakapit sa aking braso. Tiningnan niya si Danilo mula sa itaas pababa ng may kalamigan. Cruz Medical Solutions. Narinig ko na yan. Balita ko napakagaling mong makisama-sama tao, G. Cruz. Akala ni Danilo ay pinupuri siya, kaya biglang naliwa na ang kanyang mukha. Ah, hindi naman po. Palagi ko lang pong pinapahalagahan ang tiwala at katapatan sa negosyo. Aba, itinaas ni Christopher ang gilid ng kanyang labi. Bahagya siyang gumalaw upang malantad ako sa ilalim ng liwanag. Kung ganon, siguradong tapat ka rin sa mga taong matagal mong nakasama, hindi ba? Inangat ni Danilo ang kanyang mukha, at ang kanyang plastik na ngiti ay biglang natuyo, tuluyang gumuho. Ang kanyang mamata ay halos lumabas sa kanilang sokit habang nakatitig sa akin. Paulit-ulit siyang kumurap, tila hindi naniniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling gown, napaka-elegante at marangya, ay si Elena ang madungis at walang silbing asawa na pinalayas niya kamakailan lang sa kanilang bahay. Elena,
Napasigaw siya sa takot at gulat. Ang gulat ni Danilo ay mabilis na napalitan na selos, galit at hinala. Sa kanyang makiti na utak, ang isang babaeng walang pera at walang trabaho na tulad ko ay walang kakayahang makapasok sa ganitong uri ngang marangyang party sa legal na paraan. Siguradong nakahanap ako ngang isang mayaman at matandang sugar daddy para maging kabit nito. Nakalimutan niya yata ang presensya ni Christopher o marahil ay nabulak siya ng kanyang pride bilang lalaki. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking pulso para hilahin ako palabas. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit sapat na para marinig ngam gana sa malapit. Ang galing mo rin ah. Pagkatapos nating magiwalay, natuto ka agad maganap ng sponsor. Paano ka nakapasok dito? Sino matandang mayaman ang nilandi mo para bigyan ka ng tiket? Umalis ka rito, huwag mo kaming papapahiyayin ng pamilya ko rito. Akmang atras ako para iwasan ang kanyang maruming kamay. Ngunit lalong naging agresibo si Danilo. Pulang-pula ang kanyang nga mata sa galit. Ano? Dahil lang ba nakasuot ka ng magandang damit ay nakalimutan mo na kung saan ka nang galing? Nag-makeup ka lang, akala mo ba naging reyna ka na? Ang totoo, isang katulong ka lang. Isang mababang ngunit napakalakas na boses ang pumutol sa kanyang kabastusan. Bago pa tuluyang masaktan ni Danilo ang balat ko, isang matatat na kamay ang humawa sa kanyang pulso. Si Christopher. Hindi gumamit ng malaking puwersa si Christopher. Bahagi lang niyang pinihit ang pulso ni Danilo, ngunit napaday na ito sa sakit at napaluhod ang katawan. Lahat ng atensyon sa party ay napabaling sa amin. Humina ang musika at isang matinding katahimikan ang nahari. Binitawan ni Christopher ang kamay ni Danilo na parang natatapon ng maruming basura. Kinuha niya ang panyong nasa kanyang bulsa, pinunasan ang kamay na humawa kay Danilo at itinapon ito sa traying isang waiter. Ang kilos na iyon ay mas masakit pa sa anumang mura. Humarap si Christopher kay Danilo, nakatayo sa pagitan namin para protektahan ako ng buong-buo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ge Danilo Cruz, sino ang sinasabi mong nabibigay ng kahihiyan? Buksan mo ang mata mo at tingnan ng mabuti ang babaeng ito. Hinawakan ni Christopher ang aking kamay, pinadaop ang aming mga daliri ng mahigpit sa harap ng lahat. Siya ang aking legal na asawa at ang ginang ng Santos Group. Ang paglapastangan sa kanya ay paglapastangan sa akin, kay Christopher Santos. Nagsimulang magkagulo ang mga tao, puno ng gulat ang buong lugar. Ano, kasaw na si Jess Santos. Siya pala ang ginang ng Santos Group, kaya naman pala napaka-class ng aura niya. Walang kuwenta pala ang lalaking yan, nainsulto pa ang asawa ng pinakamakapangyarihang tao rito. Tapos na ang karera niya. Nanigas si Danilo sa sahi, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nangingini ang kanyang buong katawan, at ang kanyang bibi ay bumubuka ng walang lumalabas na tunog. Ginang. Paano? Paano nangyari? Dati ko siyang asawa. Napangiti ng malamig si Christopher. Ang kanyang tingin ay parang patalim na bumaon sa puso ni Danilo. Salamat sa kawalan mo nga kakayahan na makita ang halaga ng hiyas na ito at itinapon mo siya, kaya nakaroon ako nga pagkakataon na alagaan at pahalagahan siya. Ngunit simula ngayon, wala ka ng anumang kinalaman sa kanya. Kung lalapit ka pa o iinsultuhin mo siya ulit, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka sa mundong ito. Nakatayo ako sa tabi ni Christopher, nararamdaman ang init ng kanyang kamay na untunting nagpapatunaw sa lamig ng aking puso. Sa harap ng litong-litong si Danilo at nang matingin ng pagangamula sa mataw, parang isang panaginip ang lahat. Ngunit ang pakiramdam na may isang taong handang magtanggol sa iyong karangalan sa harap ng buong mundo ay napakasarap at napakatatag. Nataranta na si Danilo, basang-basa siya ng malamig na pawis. Alam niyang ginalit niya ang taong hinding-hindi mo dapat kalabanin sa lungsod na ito. Ang kanyang instinto bilang isang sip-sip na lalaki ang gumana, at bigla siyang lumuhod sa harap ko walang pakialam sa daan-daang mata o sa kanyang kahihiyan. G. Santos, ako po ay nakakamali. Patawarin niyo po ako ngayong gabi. Isang pagkakamali lang po ang aking nasinabi. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay na parang nakmamakaawa. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Elena, pakiusap, magsalita ka naman para sa akin. Nasama naman tayo ngang 3 taon. May pinasamahan pa rin tayo. Tiningnan ko siya. Walang kahit anong saya sa aking puso, kundi matinding awa. Ang lalaking ito na minahal at iginalang ko 3 taon ang nakalipas, ngayon ay mukhang napakababa at napakawalang halaga. Ginagamit niya ang pinagsamahan na siya mismo ang natapon sa basurahan para lang makakuha ng awa. Bago pa ako makasagot, sumanya si Christopher sa kanyang sekretarya na nasa malapit. Agad na nakdala ito ngang isang manipis na folder. Kinuha ito ni Christopher at itinapon sa tapat ng mukha ni Danilo.
Nakalat ang maputing papel sa paligid niya. Pinaksamahan? Tanong ni Christopher sa isang malamig at mapanghamong boses. Paano mo ipapaliwanag ang batch ng medical equipment na ipinasok mo sa pediatric hospital 3 taon ang nakalipas? May depekto ang iyon sa sistema, dahilan upang maling impormasyon ang makuha at muntik nang mamatay ang ilang mabagong silang nasanggo, newborns. Ngunit ginamit mo ang pera mo para patahimikin ang tao at itago ang katotohanan. Alam mo ba na ang isa sa mga biktima doon ay anak ng matalik kong kaibigan? Nabilato ang mata ni Danilo, naging puti ang kanyang muha bago naging kulay abo. Nanginginig niyang pinulot ang isang papel, ito ang kopya ng inspection report na akala niya ay matagal na niyang na-destroy. Hindi niya akalain na kayang alamin ni Christopher ang lahat ng maruruming sikreto ng kanyang nakaraan. Inayos ni Christopher ang kanyang suite, at ang kanyang boses ay naging parang hato ng kamatayan para sa karera ni Danilo. Inaanunsyo ko ngayong gabi na puputulin ng Santos Group ang lahat ng kontrata at pakikipagtulungan sa Cruz Medical Solutions. Kasabay nito, ipapadala ko ang lahat ng ebidensyang ito sa mga autoridad at sa iba pang mga kliyente mo. Ang isang taong ginagawang negosyo ang buhay at kalusugan ng tao at may maruming pakataw ay walang karapatang manatili sa industriyang ito. Guardia, sigaw ni Christopher. Ilabas ang lalaking ito at ipabawal ang papasok niya sa anumang patitipon na kinalaman ako. Agad na sumugot ang 2 malalaking bouncer at binuhat si Danilo na parang isang basang manok. Nagwawala siya at sumisiga, ngunit walang silbi ang kanyang pagmamakaawa. Ge Santos, patawad po, Elena, tulungan mo ako. Ako ang nakamali. Ang kanyang huling sigaw ay dahan-dahang nawala sa likod ng malaking pinto ng ballroom. Natahimik ang buong lugar, lahat ay natigilan sa matata na desisyon ni Christopher. Ngunit naintindihan din nila na may hustisya sa likod ng kanyang ginawa. Ang parusa kay Danilo ay hindi lang dahil sa painsulto sa asawa ni G. Santos kundi dahil na rin sa kanyang nakaraang kasalanan. Ito ang tinatawag na karma. Pinanok ko ang paghilapalayo kay Danilo at naramdaman ko ang ununting pagkawalan ng isang napakabigat na pasanin na matagal ko nang dala. Hindi dahil masaya ako sa kanyang pagbagsak, kundi dahil alam ko malayang-malaya na ako sa nakaraan. Wala na akong anumang utang sa kanya. Tumingin ako kay Christopher. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang malambot at kalmadong mamata. Walang sinabi, ngunit bahagya niyang hinawakan ng mas mahigpit ang aking kamay na tila nagsasabing, tapos na ang lahat, ligtas ka na. Matapos ang party, lumabas kami sa madilim na gabi. Habang nakaupo sa loob ng tahimik at marangyang sasakyan, ang ingay ng pati ay tila naging isang malayong alaala, tanging ang tunog ng makina at ang aming pahinga ang natira. Mukhang naparami ang nainom ni Christopher. Matapos asikasuhin ang usapin kay Danilo, marami pang business partners ang naalok ng alak sa kanya para mag-celebrate. Hindi siya tumanggi. Uminom siya ng uminom ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mata. Ngayon, nakasandal ang kanyang ulo sa upuan, nakapikit. Bakas sa kanyang mukha ang pamumula dahil sa alak, at ang kanyang hininga ay amoy mamahaling wine na may halong sandalwood. Lumingon ako ng dahan-dahan para tingnan siya. Ngayon, wala na ang kanyang pagiging mayabang, malamig, at imposibleng lapitan na katangian. Mukha siyang napakapagod at nag-iisa. Ang kanyang makilay ay bahagyang makasalubong pa rin, na tila may dala siyang malaking problema kahit sa kanyang panaginip. Nang lumiko ang kotse sa isang kurbada, bahagyang gumalaw ang katawan ni Christopher at ang kanyang ulo ay aksidenteng sumandal sa aking balikat. Natigilan ako, nanigas ang buong katawan ko, akmang itutulak ko siya palayo, ngunit nang humawa ang aking kamay sa kanyang suwit, natigil ako. Ang mabalikat ng lalaking ito, napakalawang at napakatatag, siya ang nagligtas sa akin mula sa malaking bagyo ang buhay. At ngayon, ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking maliit na balikat. Hinayaan ko na lang siyang sumandal doon. Inayos ko ang aking upo para maging mas comfortable siya. Ang init mula sa kanyang katawan ay nakpatibok ng mabilis sa puso ko. Hindi ito ang kilik ng kabataan, kundi isang mas malalim at tahimik na emosyon na pumasok sa aking kaluluwa. Biglang gumalaw ng bahagya si Christopher. Hindi niya iminulat ang kanyang mata, ngunit may lumabas na mahinang salita sa kanyang labi na pakahina, ngunit sa tahimik na kotse, narinig ko ito ng malinaw. Salamat sa pagtatanggol kay Joshua. Ang masalitang iyon ay parang isang pata ng tubig sa isang tahimik na lawa, na nagdala ng malalaking alon ng emosyon sa aking puso. Ang bagay na pinakamahalaga sa kanya at ang dahilan kung bakit niya ako pinapahalagahan ay hindi ang paarte ko bilang magandang asawa ngayong gabi, kundi ang sandali sa supermarket kung saan pinrotektahan namin ni Joshua ang isa-isa.
Sa likod ng kanyang maskara bilang isang malamig na negosyante, isa pa rin siyang amo na lubos na nakmamahal sa kanyang anak at naghahangat na protektahan ang kanyang maliit na pamilya ng buong puso. Tininan ko ang kanyang mukha nang malapitan ang kanyang mahahabang pilik mata na naiwan ng anino sa kanyang pisngi at ang kanyang matangos na ilong. Lumambot ang puso ko na puno ng lembing at pagkaawa. Sa likod ng malamig na kasunduan sa kasal, sa kabila ng mga kalkulasyon ng interes, nalaman ko na kaming dalawa na parehong sugatan sa buhay ay ununting naglalapit hindi dahil sa pra o katayuan, kundi dahil sa pag-unawa at totoong emosyon mula sa puso. Magandang gabi, Christopher, bulong ko, kahit alam kong mahimbing na siyang natutulog. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng poste ay nagliliwanag sa daan pabalik sa bahay, isang bahay kung saan may naghihintay na bata, at kahit isang huwad na pamilya lang sa simula, unti na itong nagiging mainit at toto. Umalis si Christopher patungong Cebu Saluk ngang 3 araw para asikasuhin ang merger ng isang subsidiary company. Dahil wala ang Panginoon ng bahay, lalong naging malawa at tahimik ang mansyon. Sa ikalawang gabi ngang kanyang pag-alis, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. May kasama itong matatalas na kidlat at kulo na nagpapakabas sa dilim ng gabi. 2:00 na ang madaling araw. Habang akma pa lang ako matutulog, biglang may narinig ako malakas na sigaw mula sa katabing kuwarto ni Joshua. Mabilis akong tumalon mula sa kama at sumugot ron. Nakabalutot ang bata sa ibabaw kanyang higaan, pulang-pula ang kanyang ngapisngi at basang-basa siya ng pawis habang nagsasalita sa kanyang panaginip. Mama, huwa kang alis. Pakiusap. Nang hipuin ko ang kanyang no, parang apoy ito sa init. Ang thermometer ay napakita ang 39.5 degrees. Agad kong ginising si Santi para kumuha ng paracetamol fever medicine at gumamit ako ng basang tuwalya para punasan ang kanyang katawan. Ngunit kahit nakainom na siya ngamot pakalipas ng ilang oras, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Lalo siyang nahihirapan sa pahinga at nagwawala. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay dahil sa lagnat, bigla siyang tumayo, nakatitis sa kawalan na walang fokus ang nga mata, at biglang tumakbo ng mabilis palabas ng kuwarto. Joshua, saan ka pupunta? Sigaw ko habang sumusunod sa kanya. Hindi siya bumaba sa unang palapa, kundi mabilis na umakyat sa mga hagdan patungo sa ikatlong palapa, ang lugar na mahigpit na ipinakbawal ni Christopher na pasukin ko. Sa sandaling ito, wala nang halaga ang lohika o ang takot sa kontrata. Ang buhay ng bata ang pinakamahalaga sa lahat. Walang pak-alinlangan akong sumunod sa kanya, inaakyat ang madilim na hagdanan. Ang malaking kahoy na pinto sa ikatlong palapa ay hindi nakatago o nakasusi. Itinula ito ni Joshua at pumasok sa loob bago tuluyang bumaksak sa malamig na sahig. Sumugod ako at niyakap ko siya, ngunit hindi ko napigilang mapatingin sa paligid ng kwarto. Hindi ito isang silid ng mamahaling kayamanan o isang nakakatakot na lihim na kwarto. Ito ay isang malawak, bakante at puno ng kalungkutan na espasyo. Sa gitna ng kwarto ay may isang malaking altar, at sa ibabaw nito ay may 2 larawan. Ang isa ay larawan ng isang masayahing batang babae, ang kanyang maitim na mata at ngiti ay kamuhang-kamuha ni Joshua. Sa tabi niya ay isang disenteng lalaki. Ang amoy ng insenso ay nakahalo sa lamig ng hangin, na nabibigay ng isang nakakadurok pusong atmosfera. Mama. Umiyak si Joshua habang itinataas ang kanyang kamay patungo sa larawan ng babae, habang umaagos ang luha sa kanyang mainit na mukha. Natigilan ako, parang pinipiga ang puso ko. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw ni Christopher na may umakyat dito. Gusto niyang itago ang kalungkotang ito o gusto niyang protektahan ang tahimik na tulog ng mga taong mahal niya. Biglang may pumasok na malamig na hangin mula sa likod, at kinilabutan ako. Bumukas ang ilaw sa koridor. Lumingon ako at nakita ko si Christopher, basang-basa ng ulan, nakatayo sa may pinto. Ang kanyang maleta ay basta na lang naibaksa sa gilid. Maaga siyang nakabalik mula sa kanyang biyahe. Wala sa kanyang mukha ang formal na kalmado, kundi isang matinding galit at takot. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang umakyat dito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sigaw ni Christopher sa isang boses na mas malakas pa sa kulo sa labas. Sumugot siya, kinuha si Joshua mula sa aking makamay, at marahas na hinawakan ang aking puso para hilahin ako palabas ng silid na may altar. Malakas na sumara ang pinto sa likod namin, na pumuto sa tingin ni Joshua patungo sa kanyang ina. Dinali ni Christopher si Joshua sa kanyang kuwarto at agad na tinawa ang doktor ng pamilya. Mahigit 1 oras na nakagulo ang buong mansyon. Matapos mabigyan ng ineksyon para sa lagnat si Joshua at makatulog ng mahimbing, naging napakabigat muli ngang hangin sa kuwarto. Naupo si Christopher sa gilid ng kama, mahigpit na hawa ang mali na kamay ng bata.
bahayang nangingini ang kanyang malalawak na balikat. Sa sandaling ito hindi siya ang makapangyarihang pinuno ng kumpanya, kundi isang ama na walang magawa sa harap ng sakit ng nakaraan. Nakatayo ako sa sulok ng kwarto, may bakas pa ng pamumula sa aking pulso dahil sa kanyang pagkakahawak. Hindi ko siya kinamuhian, kundi nakaramdam ako ng matinding awa. Dahan-dahan kong ipinatong ang isang tasang mainit na salabat sa lamesa sa tabi niya. Uminom po muna kayo para mainitan ang katawan niyo. Basang-basa po kayo ng ulan, mahina kong sinabi. Inangat ni Christopher ang kanyang muha, pulang-pula ang kanyang mata. Tiningnan niya ang tasa, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nawala na ang galit kanina, tanging matinding pagod na lang ang natira. Kinuha niya ang tasa, ininom ito sa isang lagukan, at bumuntong hininga ng malalim. Patawad, nawalan ako ng kontrol kanina. Hindi po, umiling ako po ang lumabag sa kasunduan, pero ang babaeng nasa larawan. Tumahimik sandali si Christopher, tumingin sa malayo, si ang kapatid ko, si Christina. At ang lalaki ay ang kanyang asawa, si Joshua, hindi ko siya totong anak. Bagamat may hinala na ako, ang marinig ito ng direkta mula sa kanyang labi ay nakdulot pa rin ng gulat sa akin. Napatuloy si Christopher sa isang mababang boses na parang nanggagaling sa malayong nakaraan. 4 na taon na ang nakalipas. Isang matinding aksidente sa kalsada ang kumuha sa buhay ng kapatid ko at ng kanyang asawa. Si Joshua ay 3 buwang sanggol pa lamang noon, ngunit milagrong nailigtas dahil sa mahigpit na yakap ng kanyang ina. Ang mga kamaanak sa panig ng kanyang ama ay nahahangat lang sa napakalaking yaman na iniwan ni Christina, kaya gusto nilang makuha ang kustodya ng bata. Hindi ko maaring hayaang mapunta ang pamangkin ko sa mga matatakaw na taong iyon. Kaya inampong ko si Joshua, pinalitan ang kanyang apelyido at pinutol ang lahat niya koneksyon sa kanila. Ihinalos niya ang kanyang kamao, naging puti ang nakasukasuan nito. Ang hindi ko mapapatawad ay ang taong nakdulot ng aksidente, isang lasing na driver ng truck. Ngunit dahil sa tulong ng isang makapangyarihang tao, nakakuha siya ng settlement at nakaligtas sa kulong sa pamamagitan ng probation lang. 3 taon kong hinanap ang taong nasa likod ng pagtatakip na iyon. At nalaman ko na ito ay ang tiyuhin ni Danilo Cruz, isang retiradong opisyal ng kapulisan. Napasinghap ako at tinakpan ang aking bibig para hindi makagawang ang tuno. Napakamaliit ng mundo at napakalupit. Ang malalim na galit sa pagitan ni Christopher at Danilo ay hindi lang dahil sa negosyo o sa nangyari sa party, kundi isang utang sa dugo. Ang dahilan kung bakit ko nilapitan ang kumpanya ni Danilo at napanggap na makikipagtulungan ay upang makahanap ng mga ebidensya para muling buksan ang kaso ng aksidente. Tiningnan ako ni Christopher nang may bakas ng pagkakasala sa kanyang mata. Humihingi ako ng tawad dahil nadamay ka sa gulo na ito. Ngunit nang makita ko ang ginawa ni Danilo sa iyo, nalaman kong ang pamilyang iyon ay pare-pareho lang mataw na bubuhay sa pamamagitan ng pag-apa sa iba. Nang gabing iyon, makatabi kaming naupo sa tabi nga higaan ni Joshua, hindi makatulog. Ang kuwentoeng nakaraan ni Christopher ay naging mabigat sa aking puso, ngunit kasabay nito, sinira nito ang pader na naghihiwalay sa amin. Tiningnan ko siya, isang lalaking may dalang napakalaking sakit ng pakawala, ngunit pilit na napapakalakas para protektahan ang kanyang pamangkin. Isang matinding simpatiya ang umusbong sa akin. Alam niyo po ba, pumasok ako sa katahimikan. Noong bagong kasal pa lang kami ni Danilo, nabuntis din ako. Ngunit dahil sa matinding pressure mula sa biyenan ko at sa pagod sa pag-asikaso sa pamilya nila, nagkaroon ako ang miscarriage. Habang nasa ospital ako, duro ang katawan at puso ko, hindi man lang ako binalingan o inalo ni Danilo, kundi sinisipan niya ako na pabayo raw ako. May lumabas na luha sa aking mga mata, mga luhang matagal ko nang itinago sa aking kaluban. Ang pakiramdam na makita ang taong mahal mo na nakdurusa ngunit wala kang magawa, at ang pakiramdam na kailangan mong lumaban ng maisa. Naintindihan ko po iyon. Inibot ni Christopher ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang luha sa aking pisngi. Ang kanyang madaliri ay may kakaibang init. Pareho tayong sugatan, Elena, tinitigan niya ako ng malalim. Ang kanyang mata ay puno ng katapatan at pagnanais. Ayoko nang magpatuloy ang kasunduan sa kasal na ito, hindi para tapusin ang lahat, kundi para magsimulang ang bago. Ayoko nang maging asawa mo sa papel lang. Gusto kong maging totoo kitang asawa, at maging totoong ina kay Joshua. Gusto kong makasama nating gamutin ang sugat na ito at bumuo ng isang totoong pamilya. Papaya ka ba? Mabilis na tumibo ang puso ko. Ang kanyang proposal ay walang kandila, walang bulala, walang kumikinang na brilyanteng singsing. Tanging ang katapatan lang sa gitna ng gabi sa tabi ng kamangang isang may sakit na bata. Ngunit para sa akin, ito ang ipinakaromantikong giproposaw sa buong mundo.
Hindi ako sumagot sa pamamagitan ng salita. Dahan-dahan ko lang ipinatong ang aking kamay sa ibabahangang yang palat at mahigpit itong hinawakan. Ang init mula sa kanyang kamay ay kumalat sa buong katawan ko, nagpapatunaw sa lahat ng lungkot at takot. Opo, bulong ko. Hinila ako ni Christopher patungo sa kanya, at niyakap niya ako ng napagkahigpit, na tila ba natatakot siyang maglaho ako. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay nakahanap din ako ang isang lugar kung saan maari akong makapapahinga ng may buong kaligtasan. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring iyon, ununting bumalik sa normal ang buhay ng aming maliit na pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mainit at mas malalim ang aming ugnayan, sa tulong ng isang child psychologist at ng buong pagmamahal mula sa amin ni Christopher, tuluyang nagbago si Joshua. Hindi na siya ang batang tahimik, mapili sa pagkain, at madaling magalit. Ngayon, napakaboses na niya at masayahin. Buong araw niyang ikinukuwento ang mga nangyayari sa school. Malakas na rin siyang kumain. Naging mataba ang kanyang nga pisngi at napaka-cute niya. Kada uwi siya galing sa paralan, ang unang ginagawa niya ay tatakbo sa kusina para yakapin ako at amuyin ang niluluto ko. Mama, anong ulam natin ngayon? Gutom na po ako. Malaki rin ang ipinatbago ni Christopher. Binawasan niya ang kanyang trabaho sa kumpanya at ibinigay ang pamamahala sa kanyang nga vice-presidente upang magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya. Sa gabi, sa halip na makulong sa silid-aklatan, kasama na namin siyang nanonood ng mga cartoon, naglalaro ng mga blocks, o tahimik na nakikinig sa mga kwentong binabasa ko kay Joshua bago matulog. Ang malalakas na tawa ay pumuno sa malawak na mansyon, pinapawi ang dating malamig at madilim na kapaligiran. Para sa aking sarili, ayoko maging isang asawa lang na nakasandal sa gawaing bahay. Na-enroll ako sa isang short-term business course at nagsimula ring maaral ngang mas malalim na Ingles sa umaga. Todo suporta si Christopher sa aking desisyon. Gawin mo ang bagay na gusto mo, Elena. Hindi ko kailangan ng asawa na naghihintay lang sa pag-uwi ng lalaki. Gusto kong mabuhay ka para sa sarili mo, maging may tiwala sa sarili at kumikinang. Tuwing weekend, sumasakay kaming buong pamilya sa aking maliit na kotse para mapiknik sa labas ng lungsod tulad ng sa Tagaytay. O bisitahin ang isang ampunan kung saan ako naglalagi bilang volunteer. Hindi na sumasakay si Christopher sa kanyang mamahaling sports car, mas gusto na niyang hawakan ang manibalan ng aking maliit na kotse, kasama ang kanyang asawa, at damhin ang simpleng kaligayahan ng buhay. Isang gabi, habang naaaral ako sa aking lamesa, nagdala si Christopher ng isang baso ng mainit na gatas. Niyakap niya ako mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat, at bumulong, Elena, hindi mo ba napapansin na medyo tahimik ang bahay natin ngayon? Tahimik po. Nagulat ako. Buong araw kayang tumatakbo at maingay si Joshua rito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, tumawa si Christopher. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa aking tainga. Malaki na si Joshua. Hindi ba niya kailangan ng isang kapatid na lalaki o babae na makakalaro? Pwede ba tayong makaroon ng isa pang sanggol? Namula ang aking mukha. Ang pagkakaroon ng anak ay palaging isang masakit na pananay sa kaibuturan ng aking puso. Humarap ako sa kanya at sinabi sa isang medyo nanginginig na boses, pero sabi po ng doktor, mahirap po akong mabuntis dahil sa kondisyon ko. Sabi nila mahirap, hindi impossible, sabi ni Christopher ng may buong paibig at paasa, makasama nating subukan. Ang anak ay regalo mula sa Diyos. Mayroon man o wala, sapat na sa akin na kasama kita at si Joshua. Ngunit kung may darating pang isang maliit na anghel, mas magiging perpekto ang kaligayahan natin. Narinig ba ang Diyos ang aming panalangin o ang totoong pag-ibig ba ay lumikhang isang milagro? Pakalipas ng 2 buwan, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan pagsusuka sa umaga, labis na pagod, at ang kagustuhang kumain ng magamaasim na prutas tulad ng manggang hilaw. May naramdaman akong hinala. Palihim akong bumili ng pregnancy test kit at sinubukan ito. Nang lumitaw ang 2 malinaw na pulang linya, napaya ako ng malakas sa loob ng banyo. Nangingini ang aking kamay habang hawa ang kit at naglakad patungo sa salas, kung saan si Christopher at si Joshua ay seryosong nagbubueng isang malaking robot. Christopher, ang aking boses ay napuno ng emosyon at hindi ko maituloy ang aking salita. Inangat ni Christopher ang kanyang mukha, at nang makita niyang umiyak ako, patakbo siyang lumapit sa akin. Anong nangyari, Elena? May masakit ba sa iyo? Ibinukas ko ang aking kamay na hawa ang pregnancy test. Tinitigan ito ni Christopher, pinoproseso ang impormasyon sa loob ng ilang segundo. At bigla siyang sumigaw sa sobrang saya, binuhat niya ako at inikot-ikot sa buong silid. Totoo ba ito? Magiging ama na ako ulit. Joshua,
Makakaroon ka ng kapatid? Natigilan si Joshua habang nakatingin sa amin, ngunit maya-maya pa ay sumigaw din siya sa saya, yehe. Makakaroon ako ng kapatid. Magiging kuya na ako. Tumatakbo siya sa paligid ng mapaang ang kanyang ama, tumatalon-talon sa tuwa. Maingat akong ibinaba ni Christopher sa sofa na parang naalaga ng isang mamahaling kristal. Ipinatong niya ang kanyang tainga sa aking tiyan. Kahit na napakaliit pa nito at wala pang maririnig, tumawa siya ng parang bata, "Baby, si Papa ito. Magpakabait ka riyan huwag mong papahirapan si Mama." Lumapit din si Joshua sa gilid ko, puno ng kuryosidad na nagtanong, "Mama, boy ba o girl ang baby?" Kung girl, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng manika ko, kahit wala naman siyang manika. Kung boy, paisipan ko pa kung papahiram ko ang robot ko. Natawa kaming lahat sa simpleng kalkulasyon ni Joshua. Hinaplos ko ang kanyang ulo ng may buong kaligayahan. Kahit boy o girl, siya ang mamahalin at poprotektahan mong kapatid? Opo, pangako, ako ang magiging pinakamabuting kuya sa buong mundo. Deklarasyon ni Joshua ng may paninindigan, na puno ng kaligayahan ang buong mansyon. Tiningnan ko si Christopher, si Joshua, at ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan, nararamdaman ang bagong buhay sa loob ko. Matapos ang bagyo, palaging may dumarating na magandang araw, at matapos ang pinakamalalim na sakit, ang kaligayahan ay sumisibol ng mas maliwanag at mas maganda. Naging napakatahimik at maayos ang aking pagbubuntis dahil sa matinding paalaga ng dalawa. Ngayon ay 20 linggo na ng aking check-up. Dahil may biglang pagpupulong si Christopher sa kumpanya, maisa akong sumakay ng taksi patungo sa Lux Medical Center. Matapos ang ultrasound at malaman na isang malusog na sanggol na babay ang nasa loob ko, napuno ng saya ang aking puso. Habang naglalakad ako sa lobby ng ospital patungo sa sakayan ng taksi, biglang may nakakuha ng aking pansin isang taong nakasuot ng asul na uniforme ng janitor na naglilinis ng sahig. Ang kanyang payat at hirap na likod ay tila may pamilyar na katangian. Nang iangat niya ang kanyang mukha para pigain ang mop, napasinghap ako. Si Danilo Cruz. Sa loob ng ilang buwan na hindi namin pakikita, mukha siyang tumanda ng 10 taon. May maputing buho na sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay madungis at may malalalim na linya ng pagod. Ang dating kayabangan at tiwala sa sarili sa kanyang nga mata ay napalitan ng kawalan ng paasa at pagsuko. Nagtatrabaho siya rito bilang isang janitor, isang trabaho na dati ay hinding-hindi niya titignan. Naramdaman ni Danilo na may nakatingin sa kanya, kaya lumingon siya. At nang makita niya ako isang magandang buntis na kumikinang sa kaligayahan at nakasuot ng disenteng damit na nigas siya sa kanyang kinatatayuan, nabitawan niya ang mop na humampas sa sahi ng may malakas na tuno. Makatapat kaming nakatayo sa distansya ng ilang metro, nagtitigan sa loob ng ilang segundo, para kaming dalawang makaibang mundo na nagtagpo. Sa kanyang mata, nakita ko ang gulat, hiya, kahihiyan, at ang huling-huli na pagsisisi. Gumalaw ang kanyang malabi, tila gustong tawagin ang pangalan ko, at ang kanyang madungis na kamay ay bahagyang itinaas ngunit naatubili rin at ibinaba muli. Marahil ay nalaman niya na wala na kaming anumang dapat pag-usapan. Hindi ko iniwas ang aking paningin, at hindi rin ako napakita ng anumang galit o pangmamata. Tiningnan ko lang siya gamit ang mamatangang isang taong tuluyan ng napalaya sa nakaraan. Ang dating Danilo ay matagal nang namatay sa aking puso. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na lamang, isang malabong bahagi ng nakaraan. Bahagya akong tumango sa kanya, parang isang simpleng pagbati sa isang lumang kakilala na nakasalubong sa daan, at pagkatapos, ay tumalikod ako at naglakad patungo sa maliwanag na labasan ng ospital. Hindi ako lumingon, ngunit alam kong nakatayo pa rin si Rune, pinapanot ang aking likod palayo. Marahil ay nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit tapos na ang lahat. Walang silbi ang pagsisisi ngayon. Ang bawat tao ay kailangang manindigan sa kanyang mga pinili sa buhay. Pinili ko ang katapatan at kabaitan, kaya nakamit ko ang kaligayahan. Pinili niya ang kayabangan at pagtataksil, kaya nakuha niya ang kalungkutan at kahirapan. Ito ang natural na batas ng buhay. Oktobra, ang taglagas o ang pagpasok ng malamig na hangin sa Maynila ay nagdala ng isang napakagandang panahon. Ang gintong liwanag ng araw ay sumasalamin sa mga dahon. Lumilihanang nga kumikinang na patak ng liwanag sa lupa. Ito ang pinakamahalagang araw ng aking buhay na kasuot ng isang puting-puting wedding gown, naglalakad sa daan na may matalulot ng rosas patungo sa lalaking mahal ko. Iba ito sa mabilis at malamig na kasal nun sa papel. Ang kasalang ito ay inihanda ni Christopher ng may buong puso sa bawat detalye. Hindi niya pinili ang isang marangyang hotel.
kundi isang maganda at romantikong outdoor garden sa tabi ng isang ilog sa Antipolo. Ang mabisita lang ay ang pamilya, matatalik na kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho na sumuporta sa amin. Nakatayo ako sa harap ng salamin, pinakmamasdan ang aking sarili. Ang ivory-colored wedding gown ay simple ngunit napaka-elegante ng disenyo, maayos na nakabalot sa aking katawan na may dalang pagbubuntos. Malaki na ang aking tiyan, ngunit hindi nito binawasan ang kagandahan ng isang babae, kundi lalo nitong ipinakita ang kabanalan at saya ang pagiging isang ina. Bumukas ang pinto, at pumasok si Joshua. Nakasuot siya ng isang maliit na tuksedo na may pulang bowtie, napakagwapo at napaka-cute niya. Tumingin siya sa akin, kumikinang ang kanyang maitim na mata. Mama, napakaganda mo po. Si Papa ay naghihintay sa labas, kanina pa siya lakat ng lakat doon, halatang kinakabahan siya. Natawa ako at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Kung ganun, maaari bang gabayan ng aking maliit na prinsipe ang kanyang ina patungo kay Papa? Opo, may malaking kagalakan po. Sigaw ni Joshua habang hinahila ang aking kamay palabas ng kuwarto. Nasimulang tumutok ang isang magandang kanta, bumukas ang malaking pinto, at ang malawak na hardin na puno ang puting rosas at berdeng damo ay tumambat sa aming harapan. Sa dulo ang daan, nakatayong naghihintay si Christopher, napaka-elegante sa kanyang gray suit. Sa paglitaw namin ni Joshua, nagliwanag ang kanyang paningin, at ang kanyang ngiti ay pumawi sa lahat ng kanyang formal at seryosong katangian. Dahan-dahan akong inakay ni Joshua patungo sa kanya sa gitna ng malalakas na palakpakan ng mga tao. Nakita ko ang nangangiti ng pabati ng aming mga kaibigan at ang luha ng emosyon ni Santi, at higit sa lahat, nakita ko ang umaapaw na paibig sa mga mata ng laking naghihintay sa akin. Nang iabot ni Joshua ang aking kamay kay Christopher, nasalita siya ng may seryosong mukha. Papa, alagaan mo pong mabuti si Mama at ang baby ah. Kung payakin mo si Mama, hindi ko na po ipapahiram sa iyo ang robot ko kahit kailan. Natawanan ang lahat ng tao. Hinaplos ni Christopher ang ulo ng bata at nangako ng matatag. Pangako Joshua, gagamitin ko ang buong buhay ko para protektahan ang mama mo at kayong dalawa. Sa sandaling ngang papapalitan ngang singsing, tinitigan ako ng malalim ni Christopher, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Elena, salamat sa pagdating sa buhay ko at sa pagaling ng sugat sa puso namin ni Joshua. Ang singsing na ito ay hindi lang isang pangako, kundi patunay ng aking buong pag-ibig at pasasalamat sa iyo, mahal kita. Tinitigan ko ang singsing na isinusuot niya sa aking daliri, at ang ngaluhan ng kaligayahan ay umagos sa aking pisngi. Sumagot ako sa isang boses na puno ng emosyon. Salamat din po Christopher. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang totong tahanan at isang totong pamilya. Mahal na mahal ko po kayo. Sa ilalim ng malawa at asul na langit, sa harap ng gataw na mamahal sa amin, napalitan kami ng isang halik ng kasal, isang ganap at perpektong simula ng aming bagong buhay. 3 buwan matapos ang magandang kasal na iyon, pumasok ang isang bagong miyembro sa aming pamilya. Ang aming anak na babae, si Hannah, ay ipinanganak sa isang malamig na araw, ngunit ang kanyang pagdating ay nagdala ng matinding init sa buong mansyon. Kamukhang-kamukha siya ni Christopher, ang malalaking mata at matanggos na ilong, ngunit nakuha niya ang aking dimple kapag ngumingiti. Nang ipatong ng doktor si Hannah sa aking makamay, nakita kong palihim na pinunasan ng matatak na lalaking si Christopher ang kanyang luha. Natatakot siyang saktan ang maliit na sanggol, kaya hindi niya ito muna binuhat ng mahigpit, kundi iniabot lang ang kanyang hintuturo upang hawakan ng maliit na kamay nito. Ang mahigpit na pahawak na maliit na kamay ni Hannah sa daliri ng kanyang ama ay naging isang banal na ugnayan na kailanman ay hindi mapuputol. Opisyal nang naging kuya si Joshua at napakasaya niya. Kada uwi siya galing sa paaralan, agad siyang tatakbo sa kuwarto ng kanyang kapatid at magtitiyagang manunod sa natutulog nitong muha sa loob ng maraming oras. Natutunan na rin niya kung paano magtupingan di upper at maghanda ng gatuwalya. Talagang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang kuya. Isang beses, narinig ko siyang bumubulong sa natutulog na sanggol. Hannah, lumaki ka agad. Tuturuan ka ni kuya kung paano magbuo ng robot. Ako ang matatanggol sa iyo, hindi ko hahayaang saktan ka ngang kahit sino. Sa gitna ng masayang araw na ito, nakatanggap ako ng balita mula sa isang lumang kaibigan. Ang matandang biyenan ko, ang ina ni Danilo na dating napakalupit, sa akin ay tuluyan ng pumanaw kagabi sa pampublikong pasilidad dahil sa isa pang stroke. Namatay siyang nag-isa, walang sinumang kamag-anak sa kanyang tabi. Si Danilo naman ay nasa malayong probinsya para magtrabaho, kaya hindi umabot sa kanyang huling hininga. Nang marinig ko ang balitang ito, bahagyang bumigat ang aking kaloban.
Walang galit, walang paninisi, kundi isang matinding awas sa kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang buong buhay para sa kayabangan, selos, reputasyon at pera, ngunit sa huli ay umalis siyang walang bitbit kundi ang matinding kalungkutan. Nakisuyo ako kay Christopher na mapadala ng kaunting tulong ng walang pangalan sa pasilidad upang mabigyan siya ng isang maayos na libing. Hindi tumutol si Christopher, kundi hinawakan ang aking kamay at iginalang ang aking desisyon bilang kanyang asawa. Nang hapong iyon, naalay ako ng isang maayos na panalangin para sa kanyang kaluluwa na sana ay mapalaya na siya sa mga kasalanan ng mundong ito at makapapahinga ng mapayapa. Naisip ko rin ang kalagayan ni Danilo, iniwan ng ina, iniwan ng bagong asawa at anak, nawalan ng karera at may malaking utang. Ito ang pinakamabigat na parusa niyang kanyang konsensya na dinala niya sa buong buhay niya. Tumingin ako sa labas ng bintana, may kaunting ulan na pumapatak. Ang karma ay hindi parusa mula sa langit, kundi ang natural na bunga ng bawat kilos at desisyon ng tao. Isinara ko ang pinto nga nakaraan at bumalik ako sa loob ng aking mainit na tahanan, kung saan ang tawa ni Joshua at ang mga unga ni Hana ay naghihintay sa akin. Lumipas ang panahon, natutunan na ni Hana ang gumapang, at ngayon ay unti na siyang naglalakad. Ang aming tahanan ay palaging puno ng tawa at mga laruan ng bata. Tinupat ni Christopher ang kanyang pangako, binawasan niya ang kanyang trabaho sa kumpanya at ibinigay ang oras para sa pamilya. Ang makapangyarihang pinuno ng Santos Group ay madalas na makitang naka-apron sa kusina, nagluluto ng pakain para sa kanyang anak na babae, o nagtuturo kay Joshua kung paano mag-ayos ng bisikleta sa bakuran. Isang weekend, habang nahahanda ako ng pakain sa kusina para sa darating na bagong taon, si Christopher ay nagtuturo kay Joshua ng matematika sa salas. Paminsan-minsan ay may naririnig akong masayang pagtatalunang mag-ama tungkol sa isang mahirap na tanong. Si Hana naman ay nakaupo sa kanyang baby chair, hinahampas ang lamesa gamit ang plastik na kutsara habang sumisigaw ng mama. Mama, napaya ako sa sobrang kaligayahan habang pinapanood sila. Dati, inisip ko na hindi ko na mararanasan ang ganitong uri ng buhay. Matapos ang maraming bagyo, nalaman ko kung ano ang totoong kahulugan ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa malaking mansyon, mamahaling damit, o kotse. Ang kaligayahan ay ang pagkakaroon kang taong maalaga sa iyo kapag ikaw ay may sakit, may balikat na masasandalan kapag ikaw ay pagod, at may mainit na ilaw at pamilya na naghihintay sa iyong pag-uwi. Ang makasamang magluto, makasamang magturo sa anak, at makasamang tumanda sa kapayapaan ng buhay. Pumasok si Christopher sa kusina, nakita akong nakatayo lang doon, at niyakap ako mula sa likod habang ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Asawa ko, anong inisip mo riyan? Masusunog na ang niluluto mo o? Lumingon ako at ngumiti ng napakatamis. Inisip ko lang. Napakalaki pala ng nakuha ko sa negosyong ito. Nakakuha ako ng isang bilyonaryong asawa, at may kasama pang 2 maliliit na anghel. Ito ang pinakatagumpay na deal sa buong mundo. Tumawa si Christopher. Pinihit ako para harapin siya, at tinitigan ako ng malalim. Ako ang mas nakakuha ng malaki, Elena. Kung hindi dahil sa iyo, kami ni Joshua ay nasa dilim at kalungkutan pa rin hanggang ngayon. Ikaw ang araw na nabigay ng init sa bahay na ito at sa puso ko. Patawad at salamat, Elena. Hinalikan niya ako ng matamis sa aking malabi. Mula sa salas, narinig namin ang boses ni Joshua, Papa, Mama. Gutom na po kami. Sabi ni Hana gutom na rin siya. Nakatinginan kaming dalawa at tumawa at sabay-sabay kaming naupo para sa isang simpleng hapunan kang pamilya, isang simpleng lamesa ngunit punong kambuang init at kaligayahan na poprotektahan ko sa buong buhay ko. Hindi ako naging isang sikat na babae sa lipunan o may-ari ng malalaking kumpanya tulad ng inisip ng iba. Pinili ko ang aking sarili, tahimik, ngunit makahulugang landas. Katatapos ko lang isulat ang huling kabanata nga aking unang aklat na pinamagatang Pagaling ng Puso ng Bata. Ang aklat na ito ay naglalaman ng totoong karanasan namin ni Joshua sa paglampas sa mga psikolohikal na problema at mga kwento mula sa aking pagiging volunteer sa ampunan. Gusto kong ibahagi sa mga magulang ang kahalagahan ng pag-ibig, pasensya, at paunawa sa papapalaki ng anak. Narinig ko ang malalakas na tawa mula sa bakuran na pumutol sa aking pag-isip. Si Joshua ay isang matangkad at gwapong mag-aral na ngayon sa grade 3. Hawa ang 2 taong gulang na si Hana habang naglalaro ng habulan sa damuhan. Kahit hindi pa masyadong matata ang lakat ni Hana, tumatawa siya ng malakas tuwing nakukunwari si kuya na hindi siya mahuli. Lumabas si Christopher mula sa bahay, may dalang plato ng hiniwang prutas.
Ipinatong niya ito sa aking lamesa at naupo sa katabing upuan, tahimik na pinapanood ang dalawang bata. May ilang puting buhok na rin sa kanyang ulo, at ang nalinya sa gilid ng kanyang nga mata ay lalong lumalim, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling kasing init at kasing tamis ng unang araw. Hanggang saan ka na? Tanong niya sa isang malambot na boses. Matatapos na, huling konklusyon na lang. Isinara ko ang aking laptop at humarap sa kanya. Alam mo ba, minsan pakiramdam ko ay nasa panaginip pa rin ako. Ang isang babaeng pinalayas ng walang bitbit, ngayon ay mayroon ng lahat ng ito. Hinawakan ni Christopher ang aking kamay, pinadaop ang aming mga daliri. Hindi iyan panaginip at hindi lang isang simpleng suwerte. Iyan ang bunga ng iyong kabaitan at katatagan sa buhay. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahang ito, Elena. Ngumiti ako at ipinatong ang aking ulo sa kanyang balikat, huminga ng malalim sa malayang hangin. Tumingin ako sa asul na langit at sa mga dahan-dahang lumilipat na puting ulap. Ang buhay ng tao ay parang maulap na iyon, minsan ay nagiging madilim na bagyo, ngunit minsan ay nagiging malinaw at nagpapakita ng magandang liwanag ng araw. Nadaanan ko na ang pinakamadilim na bagyo, at ngayon ay nakatayo ako sa ilalim ng pinakamagandang liwanag ng kaligayahan. Hindi ko alam kung anong nga hamon ang darating sa hinaharap, ngunit hindi na ako matatakot kahit kailan. Dahil sa tabi ko mayroon akong isang matata na balikat na masasandalan, at sa loob ng aking puso, may isang apoy ng pag-ibig at pag-unawa na palaging magbibigay ng liwanag sa aking daan. Inihanis ng hangin ng hapon ang mga pahina ng aking aklat. Ipinikit ko ang aking mga mata, dinaramdam ang kapayapaan sa bawat bahagi ng aking katawan. Ang aking puso ay magaan, malaya, at mapayapa. Tapos na ang nakaraan, at narito na ang aking totoong simula.